nakita kong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng simento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sasabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yon. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po to. Nevertheless, the Safe Cities Initiative has begun and it will progress. It will progress to other forms of making the city safer, which I will announce in the next few weeks as we perfect this. Mind you, we will make a study pagdating po ng katapusan ng Abril. Titignan po namin ang focus crimes of April 2025, 2024, kumpara sa 2026. So far, ang report ng aking mga regional directors and district directors ay malaki na po ang binaba ng krimen ng 8 focus crimes sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. We expect to do more and we expect it to be better, but don't expect it to be perfect. Again, humingi ako ng paumanhin doon sa gala sa naapektuhan doon sa Addition Hills. Pupuntahan ko po siya personal para humingi ng paumanhin at itatama po natin. Ayan mga kababayan, humingi na ng paumanhin si Secretary John Vic Remulla doon sa nakahubad na naghahalo lang ng simento pero hinuli at tinikitan mga kababayan. Tama lang naman yung ginawa ni Secretary John Vic. At dahil dyan, Secretary John Vic, sa paghingi mo ng tawad at paumanhin, palakpakan natin yan, palakpakan natin. Oo. Hindi karuwagan yan. Tama at nakilala mo kahit papano, tinanggap mo yung iyong pagkakamali, Secretary John Vic Remulla. Yan ang tama. Yan ang tama. The best yan. Kaya pagka may mga nasasabi po kayo na sa palagay nyo ay mali, yan ang pinakamabuting gawin. Humingi ng pasensya, hindi yung ipipilit mo pang ikaw ay tama. Hindi pwede yun. Ang totoo, marami na pong naging pasya po kayo Sir John Vic at mga desisyon na ginawa na tila may mga sablay po Oo, sablay. Katulad na lang ng sinabi nyo na si ganito ay nasa ganitong bansa, wala naman. Pagkatapos si Atong Ang, muntik nyo nang nahuli, muntik pa lang, nagpapresko na po kayo. Marami po kayong mga nasasabi na parang sa palagay po namin, sa opinion namin sablay po talaga. Kaya dapat, Sir John Vic, sa susunod, hinay-hinay kung gusto natin na magpaganda ng imahe sa mata ng taong bayan, gumawa tayo ng tama. Yun ang dapat. Oo. Hindi yung pipilitin natin na sa layunin natin na gumanda-ganda yung ating imahe sa mata ng taong bayan, kahit hindi na tama, kahit hindi pinag-aralan, kahit hindi na tawag dito, na abisuhan ng maganda-ganda itong mga tagapagpatupad ng batas, ginagawa natin tama, mali po yun. Opo, maging aral po sa atin yan, Sir John Vic, para sa susunod na mga pagkakataon, mas maganda yung resulta kapag nagawa natin ng tama ang mga dapat na ipatupad, lalong-lalo na sa mga ganyan. Alam mo, Sir John Vic, marami.
Sa halip na yan sana pinagtuunan nyo, nagtataka naman po kami. Kasi napakarami po ang dapat ninyong pagtuunan sana ng pansin na mas mahalaga. Pero yung mga nakahubad ang inyong inuuna na ipinahuhuli, nandyan yung mga magnanakaw, nandyan yung mga adik, lalong-lalo na po doon sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, yung mga mali-maleta. Bakit hindi yan ang ipahuli nyo, yung mga nagnakaw dyan? Oo. Bakit hindi yun ang hanapin ninyo? Para nang sa ganun ay makulong na yung mga yan. Pati yung mga, ang dami nating ibinabalita at ipinapahayag sa mga dyaryo, mga telebisyon na nahuli nyo na mga illegal na droga. Pero yung mga illegal lang na droga, wala naman tayong nakakasuhan na mga may-ari niyan, kung sino ang mga mastermind niyan, saan galing yan, sino ang pasimuno niyan. Puro lang ganon ang naipapaalam natin na accomplishment sa mga tao. Parang bitin parang kulang po Opo. Dapat sana, Sir John Vic, ganon ang gawin natin. Alam nyo, pinakauna dyan, yung mga anomalya sa flood control, yan ang dapat na unahin ninyo na paghuhulihin. Yung mga nagsamantala, nagnakaw ng limas ng kaban ng bayan, yan, mga adik, yung mga supplier, mga drug lord, okay naman na may nahuhuli kayo na mga epektos. Kaya lang, yung mga may-ari, wala po Yung mga, puro lang gano'n. Ang dami-dami po niyong nahuhuli. Wala namang nananagot kung sino ang may-ari niyan, kanino nang galing yan, sino ang mastermind. Yun sana para mas maganda po. Mas maganda pa po, mas gaganda pa yung imahe nyo sa mata ng mga kababayan natin kapag ganun ang nagawa nyo. Tinan nyo, yung kapag may naipakulong kayo na mga big fish dyan sa anomalya sa flood control, naku, sigurado kahit hindi nyo nahanapin yung pagiging sikat ninyo, talagang sisikat po kayo dyan. Oo. Lalo na kapag kayong mga binanggit ng mga witnesses na katulad ng mga 18 Marines, yung mga nag-witness na mga engineers, yung mga contractors, yung mga undersecretary na binabanggit nila na medyo malalaking tao pero parang iniiwasan na mabanggit, parang hindi rin iniimbitahan sa Senado para matanong sana, maimbestigan. Sana yun ang pagka yun ay nahuli ninyo, naipakulong ninyo, naku, sisikat kayo. Sasabihin ng mga tao sa inyo, yan si Sir John Vic Remulla, matindi yan. Talagang walang kinikilingan, walang pinapanigan, serbisyong totoo lamang, yan. 24 oras. Ganon ang magiging reaksyon at yun ang matatanggap ninyong reaksyon ng mga taong bayan pagka nagawa nyo yan, Sir John Vic. Beno, bagamat ganon, pinapalakpakan natin. Yung paghingi pa lang ng tawad ni Sir John Vic na tinanggap niyang mali siya ron, malaking bagay na yun Kahit papano, naibsan yung galit ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino doon sa talaga naman na mantakin mong lahat ng nakahubad ay huhulihin mo. Paano na yung naliligo sa dagat? Paano yung naliligo sa banyo? Paano yung mga may mga nagbabasketball pa na nakahubad sila. Paano na lang yung mga nagpapamasahing nakahubad? Sablay talaga, sablay. Kaya nga natatakot na kaming pumunta sa dagat Hindi naman pwede kaming magbarong na maligo sa dagat. Dapat nakahubad.
Eh baka mahuli kami kaya mabuti na lang mabuti na lang mga kababayan niya. Yung paghuhuli ng mga nakahubad ay sinuspindi na po. Opo, sinuspindi na po. Wala na po. Kaya no worries na po, no worries na po. Safe na po tayo mga kababayan, safe na po. Maging yung may mga kababayan bang nag-uubad? Meron din naman siguro. Pagka mainit na siguro, kaya lang siguro sa mga hindi kitang lugar. Kasi sobrang init naman talaga mga kababayan. Oo. Yun lang muna mga kababayan na maasa kami na kahit papano napangiti namin kayo. At muli po, bumabati po kami sa inyo sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, lalong-lalo na doon sa mga OFW na nandyan po sa gitna ng paglalabanan ng mga bansa. Mag-iingat po kayo dyan, mga kapatid, na patuloy po na nanonood sa amin, nagtsitsaga, tumatangkilik po sa ating munting programa. Nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.